Hello sa lahat ng followers ng JC66. Since walang nagjo-join sa aming challenge sa inyong testimony for free 22 ounce iced coffee, sa bagay, kung nga naman, no, mas mas maganda kung yung may-ari muna ang mauna sa kanyang testimony. Kasi nakakaya naman kung mauna pa yung iba kaysa kami na may-ari ng GC66 o ako mismo na naka-name dito. Lahat naman tayo halos lahat ng Pilipino na born Catholic yan, sigurado. Kaya ang religion natin, kung tinatawag na religion man, yung tanong ninyo is from Catholic po rin po kami. From grandmother, grandfather, hanggang nagpasalin sa magulang, puro kami Catholic. Pero dun sa amin sa maliit na barangay or extension ng barangay, kasi tawag sa amin dun tanggal, na malayo dun sa mismong linya ng barangay, dulo kami papuntang bukid. Meron dong kapilya, more on Pentecost ang kanilang belief, I think. Pero wala pa akong idea noon sa mga belief na yan. Pero ngayon ko lang nalaman na yun po yata yung ano nila. Since yun, kada bakasyon dati uma-attend kami doon, mga Bible study, vacation Bible study. Pero syempre dahil bata, wala pong pumapasok sa isip natin patungkol sa ganito, ganyan. Di tayo ganun ka eager noon para malaman yung katotohanan. Pero as time pass, elementary, high school, medyo nagtatanong na ako about sa religion, kung ano nga ba yung totoo, ano nga ba yung hindi, kung ano yung susundan. Tapos pagdating ng college, doon ako nakakamit ng mga iba't ibang kaibigan na members sa iba't ibang religion, kung yan ang tawag niya. May mga kaibigan akong Mormons, kaibigan akong Jehovah, kaibigan akong INC, kaibigan akong Christians. Yan, marami sila akong na-meet. Pero sa pag-uusap-usap, medyo napapatanong ako bakit ganun yung paniniwala nila, bakit ganito yung nakasanayan nila, without knowing nasa kung saan pala sila kabilang. Tapos yun, dumaan na naman ang panahon, balik pa rin sa dati, walang alam sa religion. Until punta ako ng Subic, ng Subic, dahil sa Hanjin, nakapagtrabaho ng Hanjin. Pero Catholic pa rin, no? Tapos yun, malis ako ng Hanjin, napunta ng Olongapo. Doon, sa Hanjin ko pala na-meet si Mark, kaibigan namin na INC. Then pagpunta namin ng Olongapo, nakasama namin siya doon sa boarding house. One time around 2011 ng December, kung tama yung pagkakaalala ko, parang trinay niya kaming i-invite na sa kanilang church, para ma-try kung ano po yung ginagawa nila doon. So pinagbigyan namin. Ayun, doon na nag-start na sumama kami sa church nila, sa ANC. Pagka lipas ng ilang araw, parang binisita kami ng kanilang ministro na nakahawak sa kanila. So yun, tinanong kami kung okay lang ba sa kanila. Yun pala, na yun, yung doktrina na nila. Then natapos ko naman yun, pagpasok natapos ko yun ang alam ko, December din ng 2011. 2010 pala, 2010 ng December nag-start, tapos natapos rin yata ng December 2011. Dahil hindi ganun ka dire-diretso yung parang doktrina, kung tawagin yun. Natapos naman, pero may isang problema sa amin dati. Hindi pa kami kasal, kaya hindi ako na diretsong mapabautismo sa kanila. Tapos yung pagdating ng 2012, yun, may libreng kasalan sa Olongapo, panahon pa ni Bong Gordon. Doon
nagpa-register kami Diyos, dumaan kami sa palengke. Pero hindi dahil sa hindi dahil sa gusto kong sumama sa INC noon kaya kami nagpakasal. By God's grace, dumaan lang kami doon, parang siguro ito na yung right time para pakasal kami. By God's grace pa din naitama yung mali namin. Tapos yun, nabalitaan ng nila, ng church nila noon, pinuntahan ako na pwede na daw akong ibautismo. So pagdating ng March, na baptism kami may kasama ako si Henry, kaibigan rin namin ni Mark. Dati sa Hanjin rin kami dati. Tapos yun, doon na nag-start yung ko. Habang ang nakakatuwa pa doon, habang dinodoktrinahan nila kami, may dala kaming Bible, tapos nagko-question nga. Tapos pag pumapasok ako sa kapilya noon, may dala rin akong Bible tsaka ballpen, nagno-note ako. Yun pala, kaya pala ako pinagtitinginan noon, kakaiba. Nag-aaral rin ako. Tapos yun, bandang 2014, pinalad ako makapag-abroad papuntang South Korea. Ewan, bakit ko iniwan yung kasi may requirements noon bago ka pumunta sa isang church, kailangan mo ng parang transfer papunta sa church na pupuntahan mo, kung saan ka mag-church na. Ewan, parang sinadya ko, hindi ko dinala. Hindi ko alam, by God's grace pa din, God's mercy. Yun, pag punta ko ng Korea, nag-wander muna ng ilang taon, nood ng movie dahil walang libangan doon. Puro straight anime. Tuwing after ng work, diretso yan. Tapos pag day off, yun, anime pa din, tas movie. Yes, yun, parang siguro ginamit rin ni God yun para manawa ako sa ganung klase ng lifestyle. Binalik niya ako sa book. Talagang bata pa lang ako, mahilig na rin ako sa book. Tapos ang unang book na binasa ko noon is yung The Road Less Traveled. Tapos doon ako nag-start. Tapos natapos ko yun. Sumunod na book is All I Really Need to Know yata. Yung kindergarten ni Fulgum. Then pagkatapos nun, doon na ako nagbasa ng Think and Grow Rich. Yun ang pangalawang book siguro na masasabi kong napakagandang book aside from Bible na nag-change ng mindset ko mostly. Trinay niya i-change yung mindset ko regarding sa belief mostly. Lalong-lalo na yung mga sinasabi mo hindi mo kaya. Tapos yun, nag-start ako doon, then na-challenge ako lagi. Bumibili ako ng book, philosophy, psychology. Tapos trinay kong i-immerse sarili ko from philosophy to psychology. Kala ko magsa-psychiatrist na ako noon dahil ina-apply ko rin sa sarili ko yung mga natututunan ko. Then curious ako doon sa philosophy at psychology na book. Pag nagbabasa akong philosophy, at times, madalas pala, pumapasok doon yung Jesus. Itong Jesus na pinapasok nila through kanyang wisdom, mga knowledge, parang mga ideas about sa kanya pinapasok sa philosophy. Tapos nagbasa rin ako ng psychology books. Tapos pinapasok pa rin dito. Sino tong Jesus na to? Kanyang healing, about meditation. Although karamihan sa philosophy at psychology, mostly ancient yan, mga teaching nila from Plato, Socrates, yan, yung mga yan. Pero laging papasok dun yung Jesus. Sabi ko, sino itong Jesus na to? Ang teaching from Catholic, Trinitarian. Although nakikinig lang ako, nag-commune rin ako ng grade 6. Tapos sa INC naman, ang teaching sa kanya, tao lang din siya. Tapos sabi ko, sino itong Jesus na try ko nga pag-aralan? Sabi ko, yan, saan siya matatagpuan ka ako? Ang unang tanong ko. Doon ako nag-try magbasa ng Bible. Hindi ko pa tinapos ng Bible. Nag-start muna ako from listening sa mga preachers na kung ano-ano na di ko alam, mga ano na pala, mga cults na pala, gani Miles Monroe, yan, mga pinakinggan ko dati yan. Binihim, may nakinig rin ako yan sa na yan. Pero sabi ko, hindi pa rin ganun kasatisfy yung pagkakilala ko. Then little by little, nag-try akong mag-open ng scripture verse muna, tapos mga passages na. Then time to time, parang
parang nakukulangan ako sa kaalaman ko, sabi ko. Then good thing naman 2017 pumunta na nakuha ko rin kapatid ko South Korea 2017, tapos nagka-problem sa kanyang work sa unang trabaho. Na-try naming pa-release. Ang daming challenges noon sa kanyang pagpa-release, pero hindi ko na isasama dito kasi testimony ko to about sa conversion ko. Yun, by 2018 pagpasok ng January or February, na-pa-release na siya 2018. Tapos doon na siya sa lugar kung saan ako nandoon, kung saan ako nandoon, sa Ansan City sa South Korea. Then siya ang unang naki-join sa Christian communities, Onori Philippine Community, OPC. Sabang nag-church siya, nakikinig na rin ako ng ini-immerse ko na sarili ko sa pakikinig ng Bible as teaching. Bawat katanungan ko noon, ewan ko, daily lumalabas doon sa scripture na sasagutin, tapos yung mga pinapakinggan ko yun din yung, ewan ko, by alignment na rin siguro ni God. Tapos yun, hindi pa rin ako naki-join sa kanila, pero by 2021 ano na ng pandemic yun, 2019 to 2021, patapos na halos ang pandemic sa South Korea, sa buong mundo kung masabi mo. Yun, 2021 nag-decide kami ng kapatid, kasi talagang yung company namin napakahina na noon, wala nang sinasahod, walang masyadong sinasahod dahil nga sa pandemic, masyadong maliit, kung wala na halos mapadala din. Yun, ang parang ginamit siguro ng way ni God para is yung umalis kami sa company doon, tsaka doon sa tinitirahan namin kapatid ko, with expecting na magkakasama kami sa same company sana. Pero hindi kami pinagsama ni God sa company dahil may purpose siya, may iba't ibang reason na ngayon ko lang na-realize na din. So 2021 nakahanap rin ako ng company doon sa malapit rin doon sa tinitirahan namin dati. Yung nga lang, may babiyahe lang, binabike ko rin dati. Tapos yun, masyado nang mahaba yun. Tapos yun, nung parang nagkaroon ako ng separation anxiety sa kapatid ko, kasi nga 3 years rin kaming nagkasama sa bahay. Advice, kwentuhan ko kapatid ko, mga pinagdaanan namin. Sabi ko, try ko ngang puntahan sa church nila. Total matagal na rin naman nila akong tinatry ayain, hindi ko pagbigyan. Tapos yun, 2021 ng June, ang tingin ko, June 2021, nagtry ako mag-join sa kanila. Tapos yun, yung unang araw, medyo hindi pa ako ganito ka tapang magsalita, umarap sa tao. Nahiya pa ako, konting words lang noon, nagpakilala doon sa church. Tapos every time na magjo-join na kami, every Bible study, nagkaroon ng Bible study dahil yung church na sinalihan ko doon is Presbyterian Reform, Onori Philippine Community, South Korea. So yun, every time nagba-Bible study kami, nagkakaroon kami ng exchanges ng mga kung ano yung pagkakaintindi namin sa Bible. Tapos tuturo ni Pastor William, kay Pastor William naming pastor doon natin. Tapos kay Pastor Kim, Korean pastors namin. Tapos yun, unti-unti kong natutunan na si Jesus pala is God and man. Pero dun sa research ko, balik tayo dun sa nung naku-curious pa lang ako, dahil babalik ako dun sa books na at saka sa mga binasa ko. Dahil unlike other Christian, mostly na mga Christian, kaya sila na-convert through Christianity or born again, or kung ano man tawag nyo sa religion, na kasi pag sinabing born again or Christian, masyadong broad, saklaw na dyan, may iba't ibang sekta. So whatever you call, kung ano yung doctrine na gusto nyo. Bago pa ako, karamihan ng mga na-convert sa born again o Christian, may nag-disciple sa kanila o may nag-share ng gospel. Pero sa akin, kakaiba yung ginamit ni God sa akin, through books talaga. Books, tapos Bible, yung word niya mismo, tapos binago niya yung mindset ko. Tapos yun, balik tayo sa Bible study. Tapos yun, nagpa-Bible study kami, lalo ko pang na-deepen yung understanding ko nga na Jesus is fully God, fully man. Scriptural basis, marami siyang backup doon. Kaya sabi ko, dito ako nahuhubog in such a way na yung mga katanungan ko nasasagot.
yung mga curiosity ko nasasagot na hindi lang sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Scriptural based tayo, biblically speaking. Nandyan yung mga backup verses niyan o passages na kung gusto nyo, or kahit papag-aralan ninyo. Sabi ko, nasa tamang pat ako, sabi ko. Nandito ako sa tamang church na sinalihan ng kapatid ko. So, since pinakilala na niya si Jesus Christ sa akin, sabi ko, nung nakilala ko, nung natanggap ko na ito pala yung Jesus Christ na totoo, sabi ko. Parang yung mindset ko noon, di ako makapaniwala, talagang overwhelmed, kumbaga. Overwhelmed ako sa pagkakilala sa kanya. Na at one time, sa moment ng mundo, the Creator Himself bumisita sa kanyang creation. Tapos nagkatawang tao para sa atin, para tubusin yung mga kasalanan natin. Na grabe, napakamakasalanan ko kako. Pero ipinakilala niya yung tunay na anak ng Diyos. Sabi ko, di mo ako makakala. Parang umiiyak ako nun na amazement ba. Tapos nung time na yon 2022, nagba-Bible study kami na nabanggit na ni Pastor William na magkakaroon ng baptism by August. Sabi ko, hindi ko napapatagalin to, sabi ko, magjo-join na ako, sabi ko. Ang unang ko naman, reason ko dati, kasi nga baptize ako sa ibang religion. Ang unang purpose ko noon yun is ma-wash away lahat ng ko na unlike hindi ganun kaano yung baptism. Ang baptism kasi washing of sins, na immerse ka sa tubig. Pero ang purpose ko noon, part yun siguro yun, sa tingin ko siguro ko, part yun ng sin na nagawa ko. Kasi nga naniwala ko, or by God's grace at kanyang wisdom, sabi, ginamit niya yung kaalaman na yun para mas lalo ko pa pong mahalin kung ano yung pagkakilala ko ngayon. Yun, tapos nung nabaptize na ako 2022, bali tig 3 pairs si bro ako. Tama, tig 3 pairs kami noon. 3 babae, 3 lalaki sa baptism. Yun, nung nabaptize na kami, yun, tuloy-tuloy na yung journey ko. Naging nawala yung mahihayin ko, nakakagaya dati mahihayin. Trinay rin na rin akong pag-preachin isang beses sa church dahil alis na si Pastor William noon. Matatapos na yung contract niya sa Korea. Sabi niya, try mo lang. Tapos trinay ko. By God's grace at Holy Spirit, nakaya ko namang i-deliver kahit medyo utal-utal nung umpisa. Parang kagandahan nun. Ang ganda kasi sabi niya, bahala ka na kung ano yung ipipreach mo. So namili ako ng ipipreach ko. Napili ko Romans, Book of Romans 6:15 to 23 about sin. Yun dahil nga sinful tayo. Sabi ko nga, nag-usap muna kami ni Pastor bago mag-preach na okay lang ba to, Pastor, sabi ko. Kasi hindi malalaman karamihan ng member ng church na kung bakit tayo na-save without knowing muna kung gaano tayo ka-sinful sa buhay natin. Hindi natin ma-appreciate yung goodness ni God at kanyang grace kung hindi natin masyadong ididiin kung anong meaning ng sin sa atin. So kahit papano na i-deliver ko naman ng gusto. Sabi ko nga sa kanila pagharap ko pa lang sa pulpito nun, sabi ko, hindi ako nandito na perfecto na harap sa inyo mga ngaral about sin. Ako mismo sinful, sabi ko. Kaya nga nung sinabi ni Pastor William sa inyo na ako magpipreach, sabi ko hindi ako karapat dapat dyan, Pastor. Ako rin mismo, sabi ko. Pero in-encourage niya ako by his guidance din. Kaya yun, natapos yung preach. Daming lumapit. Video pa ako ni Kuya Marlon noon. Masyado ka naman tumitingin sa akin. Joker kasi yan si bro, Kuya Marlon. Tapos yan, natapos ang journey ko sa South Korea ng 2024. Bumalik ako dito sa Pilipinas na. Tapos yun, medyo struggle yung pag-uwi, maraming problema. Pero kagandahan nun, baon-baon ko na yung wisdom na natutunan sa South Korea. Pero most especially ang pinagpapasalamat ko sa abroad, si Jesus Christ, na bumago mismo sa mindset ko, sa pagkatao ko. Sa ngayon, hindi man financially, pero papunta na tayo doon. Kasi yun yung journey ko sa conversion ko from Catholic, from INC, tapos born again. Tapos ito, nagpapatuloy ngayon
Tingin ko rin isa rin sa ginamit ni God sa akin sa abroad yung mga books na yon na natutunan ko from philosophy, psychology, then inimmerse ko sarili ko sa theology. Ngayong nag-put up kami ng coffee shop, itong JC66, grabe, sabi ko hindi ako makapaniwala. Grabe ang wisdom ni God at kanyang grace at mercy, sabi ko. Yun palang mga hours upon hours na pagbabasa ko noon ng books, pakikinig ng mga sermons, theology books, theology sermon, at mga preaching, at pagre-research ko noon. Di ko akalain na pag put up pala ng JC66 coffee shop, magagamit ko ito through ministry. Di ko na masabi sa inyo kung ilan na pumunta sa shop, mga natulungan natin. Kung napapanood nyo ito at isa kayo doon, kahit i-heart nyo na lang, wag na kayo mag-comment, i-heart nyo na lang tong video na isa kayo doon sa mga nasharean kumbaga ng gospel or na-encourage sa mga words of wisdoms na binigay sa akin ni God, ginamit sa ako for His channel para sa kanyang kapurihan. Sa mga natulungan natin, soon sana this testimony of mine maging encouragement sa inyo, mga brothers and sisters. Huwag kayong mahiya. Although marami tayong mga kalaban, maraming maapektuhan, lalo na sa mga ganitong testimonies. Naglakas ako ng loob para maging halimbawa sa inyo. Napaka-precious ng binigay niya sa atin. God gave us everything. Jesus Christ. Wala na natira sa heaven. Yun ang kayamanan, si Jesus Christ. Tapos tinanggap niya tayo sa kanyang family as a children. Pero lagi kong tanong sa mga nakikilala ko, napaka-precious nito, pero bakit natin itinatago? May mga kakilala tayo, katrabaho, kaklase, pero most important, family. May mga alitan, yes, may mga hindi pagkakaunawaan sa family, pero natutunan nyo na mag-forgive because God first forgive us. Then binigay niya itong mga ganitong klase ng kaalaman, the gospel himself. Bakit gospel himself? Because gospel is Jesus Christ. Gospel is Jesus Christ. Life is His life. From all scriptures na sunod, from His birth, His death, His burial, on the cross mismo, on death. Grabe, lahat ng yun, part yun ng gospel. I-share man lang natin itong mga ganitong testimony. Mag-start tayo sa family natin. Huwag muna sa kaibigan, katrabaho. Tingin ko mas mag-start tayo sa family. Kasi nandun yung pinaka-foundation natin. Doon tayo mag-start kasi nandun yung pinakamaliit na part ng community. Una, self mo, then family. Kagandahan pa nito, once na natutunan mo mag-forgive, dahil nalaman mo na pinatawad ka ni God, dito mo rin malalaman na sa dami ng kasalanan mo, minsan hindi mo na mapatawad sarili mo. Sa mga nanonood, brothers and sisters, una, patawarin nyo muna sarili ninyo. Kasi hindi kayo makakapagpatawad ng iba kung sarili nyo mismo hindi buo, hindi nyo pa napatawad. Kaya I encourage you na unahin nyo muna sarili nyo. Just like God used me noon, na pinalitan niya yung mindset ko. Ginamit niya ako, dami kong mga tanong, dami kong struggle noon. Pero His wisdom is more than our knowledge. Yung knowledge natin kakapiranggot. Pero pag binigyan ka niya ng wisdom, grabe. Halos hindi mo maarok kung gaano kalalim. Lalong-lalo na pag pinag-aralan mo yung scriptures, ang Bible. So dun ko muna, I encourage you. Kaya ako naglakas loob mag-testimony. Kahit medyo mahaba itong testimony na to, at least kahit paano binigyan nyo ng oras mapanood. And I pray for you, mga brothers and sisters, na do the same. Huwag nyo ipagdamot si Jesus Christ.
si Jesus Christ in 66 books. Bakit 66 books? Kasi iba't iba yung paniniwala nila sa Jesus Christ. May Jesus Christ like Catholic, may 83 books, or ewan ko kung tama ba. Like ibang mga religion, iba yung kanilang mga standard ng teachings. Pero as Jesus Christ followers ngayon, napaka bold ko nang kahit nga yung logo namin, Jesus Christ in 66 book is the only way, the real Jesus Christ, na sinave niya ako from tiyak na kapahamakan. And kapalit nun, grabe, walang katumbas, eternal life. Jesus himself balang araw sa Revelation, siya mismo magpupunas ng ating luha at walang hanggang kasiyahan na doon sa langit. Dito na lang mga kapatid, kapamilya, kapuso, pero mostly to all followers of Jesus Christ. God bless you.